tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 44:6-8. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. At sino na gaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan. At ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipahahayag nila. Kayo'y huwag matakot o mangilabot man. Hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at sinabi iyon? At kayo ang aking mga saksi. May Diyos ba liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Saksihan ang paghahari ng Diyos. Dahil ang Diyos ang una at ang huli, siya ang may hawak ng ating simula at wakas. Sa halip na mabalisa, magtiwala na Diyos ang nakakaalam at nag-aayos ng ating mga hakbang bago pa man ito mangyari. Ibatay ang mga desisyon sa salita ng Diyos dahil siya lamang ang tanging malaking bato na hindi nagbabago at hindi mabibigo. Manatiling mahinahon at may pag-asa sa gitna ng krisis at maging saksi sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ibahagi natin ang ating karanasan kung paano tayo pinagpala ng Diyos upang mapatibay din ang pananampalataya ng mga tao sa paligid natin. Awit 111, 61-64. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama, hindi ko nalimutan ang iyong kautusan. Sa hating gabi ay babangon ako upang ikaw ay purihin dahil sa iyong mga matuwid na tuntunin. Ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo at ng mga tumutupad ng mga tuntunin mo. O Panginoon, ang lupa ay puno ng tapat na pag-ibig mo. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. Mamuhay ng naaayon sa Diyos. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa sitwasyon. Manalangin at magpasalamat kahit sa oras na napapagod o malalim na ang gabi. Ang pagpupuri sa Diyos ay nagbabago ng ating pananaw sa problema. Piliin ang mga taong makakasama. Ang pakikisama sa mga tunay na mananampalataya ay nakakatulong upang manatili tayo sa tamang landas. Manatiling bukas sa pagtuturo. Sa halip na magreklamo, hilingin sa Diyos na turuan niya tayo ng katotohanan na kailangan sa bawat nararanasan natin dahil kasama natin siya na tapat na umiibig sa atin. Roma 8:23-27. At hindi lamang siyang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu ay dumaraing din sa ating mga sarili. Sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos sa ating katawan. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Pag-asa sa gitna ng kasalukuyang paghihirap. Huwag mawala ng pag-asa kung nakararamdam ng pagod o hirap. Bahagi ito ng buhay sa mundong ito. Hindi ito nangangahulugan na iniwan na tayo ng Diyos. Sa sandaling hindi na natin alam kung ano ang sasabihin sa Diyos, manatili lang tayo sa Kanyang presensya. Ang Espiritu Santo ang nagpaparating ng ating tunay na pangangailangan na hindi natin nalalaman sa Ama.
Manatili tayong nakatingin sa salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa at pananampalataya. Hindi titigil ang Espiritu Santo sa pagtulong sa atin hanggang ang kasalukuyang paghihirap natin ay magwakas. Mateo 13:41 hanggang 43. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at paggangalit ng mga ngipin. Kung gayoy magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Ang pagbubukod at tagumpay ng mga iniligtas. Huwag mawala ng pag-asa o magtanim ng pait kapag tila nagtatagumpay ang kasamaan sa mundo. Ang Diyos ang huling hukom. Hindi natin kailangang maghiganti dahil siya ang magtutuwid ng lahat sa takdang panahon. Ang mga sanhi ng kasalanan ay kanyang aalisin. Araw-araw ay piliin natin na maging mabuting binhi na nagdadala ng kabutihan sa halip na maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang paghihirap o pagsisikap na mamuhay ng matuwid ngayon ay hihigitan ng hinaharap na kaluwalhatian. Manatiling tapat at magliwanag sa ating pamumuhay dahil ang mga ito ay hindi masasayang. Hawak ng Diyos ngayon at sa hinaharap. Dahil ang ating Diyos ang una at huli at walang ibang Diyos, huwag tayong matakot. Hawak niya ang ating buhay ngayon at sa hinaharap. Manatili sa salita ng Diyos anuman ang ating sitwasyon. Sa gitna ng panganib o hirap, ang Diyos bilang ating bahagi ay nahahayag, kaya't nagbubunga ng pasasalamat at pakikisama sa taong may takot sa Kanya. Tayo ay tinutulungan ng Espiritu Santo na nananalangin para sa atin sa Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Darating ang araw na aalisin ng Diyos ang lahat ng sanhi ng pagkakasala at ang mga matuwid ay luluwalhatiin at magliliwanag sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian
ngayon at magpakailanman. Amen.